Amen. Sino po ang matapang na anak ng Diyos na pinagpala? Sino po ang maghahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Sa mapagpalang gabi po, gusto ko lang pong i-share yung kabutihan ni Lord sa akin at saka sa family ko, especially sa mother ko. Kasi po, last time, hindi po kasi nagsasabi sa akin yung mother ko. Kasi ayaw niya mag-alala ko. So, nagpapacheck up po yung father ko. So, tumawag po ako sa ate ko. Last week po yun. Tapos, nakwento niya po na yun nga po, nagpapacheck up daw ang tatay ko. Tapos nakwento niya na yung nanay ko pala, 2 days nang nasa ospital, nakakonfine po siya sa ospital. Nilalagnat po siya, natipos po siya, tapos may amoebiasis din po. So, hinang-hina na siya, ilang days na po siyang hindi pinakakain, nakadextrose. So, sabi ko, umiyak ako noon kasi hindi ko siya alam. Pagpasok ko sa pub, kasi nasa pub po ako na. Pagpasok ko sa pub, umiiyak po ako. Tapos naalala ko po yung verse na 2 Corinthians 20:12. Sabi ko, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Pero nagtitiwala ko sa'yo. Ikaw nang bahala sa nanay ko. Sabi ko ganyan. Tapos nag-text po ulit yung ate ko. Ilang days, siguro Thursday po noon. Thursday na po. Nag-text po yung ate ko. Sabi, wala pa rin daw pong nagbabago sa nanay ko. Sabi niya, Sabi niya, Eli, wala pa rin nagbabago kay nanay. Sabi niya, 5 days pa daw o baka ilang araw pa bago siya makauwi. And then, hindi na ako nag-reply nun. Nag-reply ako. And, nagpapasalamat din po ako sa buhay ng mga kapatiran na nagpa-pray po dun sa nanay ko. Tapos, sabi ko po, hindi ko na alam talaga yung gagawin ko. Sabi ko nga po, gusto kong umuwi, gusto kong puntahan yung nanay ko. Kasi, ilang years po, hindi po kami okay. Meron pong, nakano po yun. Meron po kami pinagdaanan na, dito ko lang po, nung tinanggap ko po si Lord, nung nagrepent ako, dito ko po pinalaya yung sarili ko, yung forgiveness ko sa nanay ko. Sabi ko, Lord, gusto ko pang umuwi, nandun yung nanay ko. Sabi ko sa kanya, Lord, marami pa akong gustong gawin. Gusto ko pang ipakilala ka sa kanya, sa pamilya ko. Huwag mo na, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, nag-text po yung ate ko Friday. Friday po siya nag-text. Sabi niya, Eli, palabas na si nanay. Tapos sabi ko, thank you Lord. Pero bago pa po yun ng gabi, nagpa-pray po kami, mag-uusap kami. Sabi ko, Nay, i-claim mo na. Sabi ko gano'n, uwi ka na bukas. Sabi ko gano'n sa kanya. I-claim mo na, uwi ka na bukas. Sabi niya, ate. Sabi ko, sabihin mo, in Jesus name. Manong pa ako. Tapos sabi niya, ate, in Jesus name, uwi na ako bukas. Uwi na ako bukas. Sabi ko nga, to God be the glory. Friday, kinabukasan po, tanghali, nag-text po yung ate ko. Sabi niya, nakalabas na daw po sila. Tapos, sabi po sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Bukod po dun sa nakalabas na po yung nanay ko sa ospital, ang financially, siya na din po yung nag-provide si Lord. Kasi po, 22,000 po yung babayaran sa ospital kasi may 1 week po sila doon. Pero to God be the glory, siya na po yung nag-provide. 8,000 lang po yung binayaran namin sa ospital. And one more thing po, paano talagang pinagpapasalamat ko sa Lord. Kasi sabi ko nga, hindi ko na-expect. Kasi ang tagal-tagal na panahon na hindi nag-uusap yung nanay at tatay ko kasi separate po sila. Pero that time, nag-usap po sila. Kinamusta ng nanay ko, pinuntahan niya doon sa bahay nung nakauwi na. Sabi ko nga, Lord, iba ka talaga, grabe. Sabi nga, your thoughts is not my thoughts. Your ways is not your ways. Sabi nga, expected. Pagka si Lord kumilos sa buhay natin. And to God be the glory.